Ingratitude, January 15, 1890, a reply to the Governor General Wheeler, who says to the people of Laguna Province should not themselves be deceived by the vain promises of the underground sons. 7 is the Sin Nombre, without name, February 28, 1890. Ang pang-anim na articles ni Rizal in La Solidaridad ay ito yung ingratitude. Ang ingratitude noong Enero 15, 1890, ito ay isang tugon kay Gobernador General Wheeler. Si General Wheeler ay bumisita sa lalawigan ng Laguna kasama ang mga Dominikano kung saan hinayag ni Gobernador General Wheeler na ang mga tao ay hindi dapat hayaang malinlang ng mga walang kabuluhang pangako ng mga walang utang na loob ng mga anak. The 7 articles is the Sin Nombre, which means without name, and the 8 articles is sobre la nueva ortografía de la lengua Tagala on the new orthography of the Tagalog language. April 15, 1890, advocating the use of new spelling in Tagalog. The number 9 is Cosas de Filipinas, things about Filipinos on the indolence of the Filipinos, July 15, September 15, 1890. A brilliant essay in the defense of the Filipino indolence. Ang pampito na articles ni Rizal is yung sinombre. Noong February 28, 1890, ang sinombre means without name. Sinombre is from the Spanish phrase na ang ibig sabihin nga ay walang pangalan. Ang number 8 naman is yung sobre la nueva ortografía de la lengua Tagala or on the new orthography of the Tagalog language. Ang artikulong ito ay pinaglalaban ni Rizal ang paggamit ng isang bagong baybay sa Tagalog. Ang siyam na artikulo na sinulat ni Rizal is yung Cosas de Filipinas or means things about the Philippines on April 30, 1890. The 10 articles of Rizal is the titled sobre la indolencia de los Filipinos or means on the indolence of the Filipinos on July 15 to September 15, 1890s. Ito ay isang napakagandang sanaysay na nagtatanggol sa katamaran ng mga Pilipino. Presentation of death. Rizal had dreams during the night in Brussels when he was restless because he was always thinking of his unhappy family in Calamba. He feared that he would not live long. He was not afraid to die. He wanted to finish his second novel before he went to his grave. This move bred presentiment of early death. Rizal devoted to Marcelo H. del Pilar and wrote a letter date June 11, 1890. Laong Laan, ever ready. Nung gabi sa Brussels, na naginip si Rizal, hindi siya mapakali dahil inisip niya yung kanyang malungkot na pamilya sa Calamba. Natatakot siya na hindi na siya magtatagal. Hindi naman natatakot si Rizal na mamatay, subalit gusto niya na bago siya mamatay is matapos yung kanyang second novel na pinamagatan niyang No Limit Tangere. Dahil sa malungkot na pakiramdam ni Rizal, dahil sa pakiramdam niya na maaga siyang mamamatay, ibinahagi niya yung kalungkutan na yun kay Marcelo H. del Pilar sa pamamagitan ng
paggawa ng isang liham na may pitsa noong July 11, 1890, kung saan nagsasaad ang liham na iyon sa na mula pagkabata is meron siyang kakaibang paniniwala. Ito yung hindi daw siya abot ng 30 taong gulang. Pero sinabi niya na 2 buwan na lamang at 30 taong gulang na siya. Halos gabi-gabi daw ay wala siyang ibang napapanaginipan kundi yung mga kaibigan niya, kamag-anak na patay na. Isang gabi daw napanaginipan niya na bumaba siya sa isang daan kung saan doon nakita niya yung maraming tao na nakasuot ng puting damit at napapaligiran ng mga ilaw. Doon din nakita rin daw ni Rizal yung kanyang 2 kapatid, kung saan yung isa sa kanyang mga kapatid is patay na at yung isa naman ay buhay pa. Hindi daw siya naniniwala sa ibig sabihin ng kung ano man ang ibig sabihin ng panaginip na yun. Pero handa siya sa kung ano daw ang mangyayari. Yung pangalan niya na Laong Laan, may ibig sabihin na handa na. Ang tunay na pangalan daw niyang niyoon ay nangangahulugan na handa siya sa kung ano mang mangyayari. Paggaman hindi daw siya naniniwala dahil siya naman daw is malakas at wala namang sakit. Siya daw ay araw-araw na nag-ehersisyo, nagsasanay. Wala pa rin naman daw makapagsasabi sa kung ano ang mangyayari. Romance with Susanne Jacobi. 2 things brought the measure of cheer to the despondent Rizal. The number 1 reason is the summertime festival of Bilgum, which was celebrated in carnival style, with colorful costume, fantastic floats, and many days of merriment. The second reason is his romance with Susanne Jacobi, the petiteness of his landladies. Like any other woman, Susanne fell in love with Rizal. She cried when he left toward the end of July 1890 for Madrid. May 2 bagay na nakapagbigay ng kagalakan kay Rizal nung panahon siya ay nalulungkot. Ang unang bagay is yung pagdiriwang ng tag-init sa Bilgum na ipinagdiriwang sa estilo ng karnabal, na may mga makukulay na kasuotan, nakamamanghang mga karosa at maraming araw ng kagalakan. Ang sunod naman is yung pag-iibigan nila ni Susanne Jacobi. Si Susanne is yung pamangkin ng kaniyang landlady. Tulad ng ibang babae na nabighan ni Rizal, si Susanne is umibig din sa kanya.